natin po sa invitasyon namin dito sa Manila Police District sa mga ulo po gaya po katulad nito. Salamat po muna ako sa ating gracious host dito, kaya po ng building, at sa ating mga barangay kapitan sa pangunguna po ni Chairman Antonio Ferrante at ng inyong President Station Advisory Group, si Honorable Lilian Papa. So, yung nasabi po kanina ni Pastor tungkol sa religion, tama po yun. Kasi sabi po, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Diba? Tama yan. So, dito po sa amin sa Manila Police ngayon, ako po ay Batang Maynila din. Lumaki ako sa Tondo. Yan ako nag-elementary, high school, college. Sa Manluna, sa Corazon, high school, Perfecto, DCCR sa Manila, postgraduate PLM. Bago ako nagkadete, graduate ako ng DCCR. So, hindi po bago. Barangay 60 Son 5 ako nung araw. Congressman Martin Isidro sa mga nakakaalala pa. So, yung pag-iipag-usap po namin sa inyo dito, lagi po namin sinasabi, ang inyong Manila Police District kasi parang may sense of ownership, may sense of belongingness, may sense of inclusivity. Sama-sama tayo, kaya po sinabi ng mga orang na salita. Partners po tayo pagdating po sa maintenance of peace and order. Lagi ko pong sinasabi na the relationship between the law enforcement agencies of the government and that of the stakeholders, particularly barangay officials, is always symbiotic. We are not mutually exclusive. We must complement each other. We must coexist para may peaceful coexistence po sa komunidad. Sa Manila Police District po ngayon, ang servisyo po ngayon ay kaya nga po pag naging pag-usap din ako sa mga tao, no real talk lang tayo, no sugar coating, hindi tayo nagbubulahan po dito. Ang challenge ko po sa mga barangay officials, sa mga kababayan natin, subukan po ninyo ang inyong Manila Police District ngayon. Sana po mabago na yung pagtingin at pananaw o nakasanayan natin dati na yung kagaya po na sinasabi ko kanina na wala namang mangyayari. So, yun po ang challenge ko naman po sa inyo. Iparating niyo po sa amin yung problema, actionan po namin. Pag hindi namin actionan, magalit kayo sa amin. Pero sisikapin namin ma-actionan. Kung kulang, sabihin niyo kulang pa. Kulang pa. Hanggang sa dumating yung panahon na masatisfy kayo. Marami naman po pamamaraan sa pagpapanatili ng kapayapaan, pagpapain ng kaso, gaya po nung nabanggit kanina. Kami na po ang bahala doon. Sa amin po, mabigyan niyo kami ng informasyon. Kung kasama namin kayong mag-perform ng trabaho sa maintenance of peace and order, gaya ng galugan, pag-uli sa mga nagbabiolate yan, or kahit po sa droga, na-appreciate po namin yun. So, ang sa amin lang po, bigyan niyo kami ng informasyon. Kung hindi kaya ng istasyon, sa district niyo po dali sa akin po mismo. Bukas po ang opisina ko para sa inyo para iparamdam na iba na po ang Manila Police ngayon. Marami pong police headquarters, idina-download ko sa mga istasyon para mas marami pa kayong makitang police sa kalsada. Yung mga narinig po ng ng mga lubog-lubog na police na hindi nag-duty, yung iba nasa abroad na, sinisigap po namin, may-account po sila lahat. Kaya sinasabi ko pag nag-iikot ako, lagi kong i-check sa mga presinto natin, sa mga PCPs, dapat may group chat man lang para mabilis po yung reaksyon gamit po ang teknolohiya. Yun po yung lagi ko binibili. Kung mapansin niyo po, wala po akong programa. Ang programa ko po, yung programa ng ating SALG, yung Safer Manila, ang programa po ng ating Chief PNP, na lahat o makita ang mga pulis sa kalsada, maramdaman, hindi lang po nakikita, dapat maramdaman ng mga kababayan natin yung presensya ng pulis sa lansangan. Lahat sana ma-actionan. Kung mapapansin po natin dito sa Manila, ang lagi pong bilin sa atin ng mayor, maramdaman nila na may gobyerno, na may mga batas tayong pinahiyangan dito. Pero din po ang programa ng aming NCRPO na engage po namin ang community. Doon sa po sa agenda po ng ating Chief PNP,
kasama po yung community engagement and support. Yun po yung ginagawa natin. Pagdating naman po sa integrity monitoring, pag may mga pulis po kayo na palagay ninyo o nakikita nyo naliligaw ng laws, iparating nyo rin po sa amin. Kasi doon po kasi minsan nagkakaproblema. Pag may nakikita po kayong pangilan-ilan sa akin na medyo parang hindi na nakakagawa ng mabuti, ay ina-actionan po natin yun para yung tiwala niyo po sa inyong Manila Police ay buo, na hindi kayo matatakot, may ilang or magdududa doon sa paggawa namin ng trabaho. Yun po ang dahilan. Kaya magmula po nung dumating ako dito, ini-engage ko po talaga yung community. Pinuntahan ko nga po, kung mapapansin nyo, may nagpa-vlog po kasi sa akin. Lahat ng lugar sa Tondo kung saan ako tumira, pinuntahan ko. Yung mga dati kong tinira. Kasi namumupahal lang din ako nung araw dito sa Tondo. Malapit na po ako mag-retire sa 2030 o kung mag-plus major 2031. Ngayon na po kasi ako nasa sa Manila Police. Lahat po nakasanin ko malalayo. Quezon City Police nakasanin din ako. So marami na nagbago sa Tondo, pero ang dito sa Maynila, ang kultura pares pa rin. Yung mga nakasanayan po natin nung araw na may mga kapitbahay tayong salbahe, minsan wala tayong pakialam sa pinagawa. Wala namang mangyayari. Una, pangalawa, mapapaaway pa tayo dyan di ba? O preparation pa tayo ng mga yan, natatakot tayo, di ba? Kasi nga, hindi ganun kasi ka-active yung mga barangay officials at saka law enforcement agencies natin dati. Pero di po ba, pag may nangyayari masama doon sa kapitbahay natin na yun, adik man siya, magnanakaw, di ba natutuwa din tayo? Di ba? Pero, tama po yung ginagawa natin yun. Dapat active ang participation natin. Hindi lang po tayo kooperasyon, hindi tayo collaboration lang. Dapat active po ang participation gaya ng ginagawa po natin ngayon dito. Gawin po natin ito para sa kasalukuyang henerasyon at sa henerasyong darating pag wala na tayo. Wala naman po forever Di ba? So itong ginagawa natin, partly makikinabang siguro tayo dito, pero sa katagalang panahon ang makikinabang nito yung mga susunod na lahi pagkatapos natin. Tama po yung sinabi ng isang speaker kanina. Diba? We should do this, diba, for the present and generations yet unborn. Hanggang doon sa mga hindi pa pinapanganak. Yung mga magiging apo siguro po natin. Mahal ko po ang Maynila kasi dito po ako nag-umpisa. Diba? Ngayon lang po nakapagsilbi dito sa Manila Police. Nagkataon lang mabait ang Diyos sa akin, naging district director. Tutodo ko na po ito, tutodo ko na. Kasi yung 4 o 5 taon natin dito sa servisyo ko sa police, maiksi na lang po yun. Hindi ko na nga po namalayan na nakaka-31 anyos na pala ako sa pagpupulis. Di ba? So, lagi ko pong sinasabi sa mga barangay officials natin, sincere po ako sa pakikipag-usap sa inyo. Salamat po at nagsidating kayo. Subukan niyo po kami ngayon. Subukan niyo po kami. Sana po yung mga dati nating nasa isip nun na sa umpisa lang yan. Mga ganun po kasi tayo di ba? Ganun po kasi tayo sa umpisa lang yan, salita lang yan. Subukan niyo po ngayon sa panahon ko. Hindi man ako magtagal dito kasi hindi ko po mauubos yung panahon ko dito na 5 taon. So, siguro kahit sa maiksing panahon man at para naman yung mga susunod na leader pagkatapos ko, at least may masundan man lang sila kagaya ng pagkikipag-usap sa inyo ngayon at ng direkta at na-actionan yung mga hinaing or mga concern po sa barangay. Yun po ang sa amin ngayon. Kaya lagi ko pong sinasabi kahit sa mga tao ko, sabihin nyo sa mga kababayan natin, lalo sa taga Maynila, na ang inyong Manila Police, ibig sabihin, partner po tayo. Pag-aari niyo po, trabahador niyo po kami. Di po ba? So, basta lagi po siya namin sinasabi at sana ipaalala niyo po sa mga kababayan natin na bawat karapatan sa ilalim ng mga batas, may kaukulang pananagutan din yan. May mga responsibilidad tayo. Tinanggap po natin itong trabaho na ito, gaya yung sinasabi ni Captain. May mga occupational hazard po talaga. Sa amin man, sa police, gano'n din po. Sa inyo, gano'n din. Magkakaiba man po ng level, wala namang po pumilit sa atin. Wala pong pumilit sa aming magpulis. Parang ko, gano'n din siguro sa inyo, wala rin po pumilit. So, nandito na po tayo. Tulong-tulungan na natin. Kasi hindi naman habang panahon, pulis kami. Hanggang 56 or 57 na kami. Hindi naman habang panahon, dapat nandito po kayo. Yung isa nga kanina si Kapit
minsan eh, parang ayaw niya na eh. Di ba ba? So, gawin na po natin lahat ng magagawa natin habang nandito tayo kasi pag umalis na tayo dito, di ba? Lagi ko rin po sinasabi sa mga pulis natin, gawin na natin lahat ng magagawa natin. Kailan mo gagawin yung pag-retire ka na or pag wala ka na sa public office, di ba ba? Tapos sasabihin natin, alam mo kung kapitan lang ako ngayon o pulis pa ako ngayon, eh, ganito ginawa ko eh. Eh hindi mo nga ginawa nung mga panahon na nandun ka eh. So i-challenge din natin ang sarili natin na ano ba ang dapat kong gawin bilang pulis, bilang kapitan, bilang kagawad. So may kanya-kanyang responsibilidad po tayo. So tama din po yung sinabi kanina, ng mga nanasalita na tulong-tulong po tayo dito. Hindi po pwede na, hindi ko naman trabaho yan, di ba? Diba? Pero trabaho po talaga natin yung pag-maintain na ng kaayusan at kapayapaan. Pag may nangyari, ang unang-una po talaga sisisihin, pulis at saka barangay official. Hindi po ba? Hindi naman sasabihin na kasalanan niya na yung congressman o ni mayor o ni ano. Kasi tayo maliban sa pamilya, pinakamababang unit ng political subdivision is barangay. Tayo po yun. Tayo ang frontliner. Tayo din ang prime movers. Kung may unang kikilos, tayo po yun. Eh, sa dami po ng obligasyon ng national or ng lokal, halimbawa ng mayor, eh, kaya nga po tayo nandito eh. May mga political subdivisions po na tinatawag. Di ba? Parang may hierarchical structure din po tayo. Gaya po sa police, na hindi po yung chief PNP ang manguhuli pa, na hindi ang district director ang manguhuli pa. Di po ba? Magbibigay lang ng guidance, supervision, control siguro, oversee, pero lahat po yun ay may kanya-kanyang trabaho. So, sana po mas maging madalas po ang pagkikita natin, hindi man collectively, kahit individually po. Pag may mga okasyon po kayo sa barangay, may mga concert po kayo, at maluwag naman po ang schedule namin sa district, pwede po kaming bumaba sa inyo. Ganun po kasi ang leadership na natutunan ko sa dami namin ang napuntahan pong lugar. So, servant leadership, lahat po tayo, mentoring, tuturuan po natin yung mga kababayan natin, at saka yung bridging leadership na sinasabi. Kasi tayo po ang mukha ng gobyerno kasi para tayong tulay ba, yung gobyerno at saka tao, tayo po yung mga nagsisilbing tulay, mga tao sa gobyerno, para maramdaman nila na, ay may gobyerno pala. So, ganun po, ang ating pong buting mayor, ganun din. Kaya kung mapapansin niyo po, kaya lang wala na siya masyado ngayong ulat sa bayan kasi nga yung road 10, magmula nung dumating po ako, awa ng Diyos, dahil pinunpunan ko rin po ng polis yung road 10. Yun po sikat na sikat ang Maynila eh. Di po ba? Yung mga panay po sa social media. So, yung pong challenge ko sa inyo kanina, kung hindi nyo man po masabi sa group chat ninyo, pwede nyo po pupunta sa opisina o post nyo po sa social media. Pag na-capture po yan ng Manila Police District, a-actionan po, tapos i-engage po kayo at sasabihin, sir, ito po yung pinost nyo sa social media, ito po yung ginawa ng police, satisfied na po ba kayo? Kung hindi pa po, sikapin natin na dumating doon sa punto na masatisfied rin doon sa action na ginawa ng inyong Manila Police District. So maraming salamat po, magkita po tayo lagi, huwag po kayo magsawang makita kami kasi talagang makikita nyo kami, hindi man siguro hindi nyo kami makikita nasa opisina, nasa kalsada. Pero kung gusto nyo pong makakwentuhan kahit pa paano sa opisina, bukas po ang opisina ko sa inyo. Nasanay po kasi ako na hindi na umuwi. Kasi malalayo po ang silence ko. Kaya kung nakaka-uwi man ako, once a week lang, matutulog lang ako sa bahay din namin sa Quezon City. Balik na naman ako. So dyan ako, literal ko ha, natutulog ako sa opisina ko. Doon ako natutulog. So kung hindi mo kayo pwede 8 to 5, hindi lang, hindi baka pwede 6 o'clock, pwede ka ba pumunta dyan at may lalapit lang ako problema sa barangay ko. Pwede po yun. Pwede po yun. Kahit weekend po, kahit weekend. Kahit weekend. Yan, totoo po yan sinasabi ko. Subukan niyo po, subukan niyo. Sabihin niyo na hindi pala nang bobola si Pili, totoo pala si Pili. Yan din, isa po yan sa mga challenge ko sa inyo. So, pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos, magandang umaga po sa inyo.